Jeremiah Gray, isang player ng Ginebra na nasayang sa nakalipas na Game 1. Coach Tim Cone, bakit nga ba winarningan ang Barangay Ginebra? Bigo nga ang Ginebra na makuha ang panalo sa nakalipas na Game 1 semis matapos yung intense na laro nila kontra Rain or Shine ni Last Two Painters. Sa katunayan, muntikan na nga sana talagang makuha ng Ginebra ang panalo matapos yung clutch 3-point shot ni RJ Abarrientos, pero agad yang nasagot ng Rain or Shine with 11-0 run na naging dahilan kung bakit nabigo ang Ginebra na manalo. Ayon nga mismo kay Coach Tim sa kanyang naging latest interview ay paulit-ulit nga nitong sinabi na they hit the bigger shots. Pinoint out nga rin ni Coach Tim Cone yung kanilang kakulangan sa disiplina at kung magtutuloy-tuloy nga daw yung ganyan nilang performance at walang pagbabago sa kanilang laro ay hindi nga daw sila mananalo sa semifinal series kontra Rain or Shine na napakadisiplinadong kupunan. Dagdag pa ni Coach Tim ay mas kailangan nga daw nilang maging tougher team, kailangan din daw nilang maging better at ang pinaka-importante ay kailangan ay mas disiplinado yung kanilang laro. Para sa akin mga chong, kaya naman talaga ng Ginebra na sabayan ang Rain or Shine ni Last Two Painters. Pinakita nila yan sa nakalipas na Game 1. Talagang yung kulang lang sa Ginebra ay yung kanilang disiplina, lalong-lalo na sa depensa. Pero naniniwala ko mga chong na kaya yang magawan ng paraan ng Barangay Ginebra, lalong-lalo na netong si Coach Tim Cone. Kilala natin si Coach Tim na master of adjustment. Every time na natatalo ang kanyang kupunan ay i-expect nyo na grabe yung magiging bounce back ng Ginebra sa susunod na laro. Hindi nga basta-basta magpapatalo etong si Coach Tim Cone. Lalo na ngayong semifinals, paniguradong gagawan niya ng paraan yung problema na kanyang nakita noong nakalipas na Game 1. Yung disiplina sa mga players ay kayang-kaya yang magawan ng paraan ni Coach Tim. Actually, disiplinado naman yung mga players ng Ginebra nang dahil yan sa kanilang triangle offense. Pero hindi nga sapat yung disiplinang yun, kaya kailangan pa nilang doblehin yung kanilang effort para makabawi sa darating na Game 2. Sa ngayon, mahaba pa naman ang semifinal series. Best of 7 nga yan, kaya wag mag-alala at wag magpanik ang mga Barangay Ginebra fans. Marami pang mangyayari throughout the series at yung problema ng Ginebra sa disiplina at kanilang kakulangan sa depensa sa loob ng painted area ay kayang-kayang magawan ng paraan ni Coach Tim Cone. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo sa warning na ibinigay ni Coach Tim Cone sa Barangay Ginebra ngayong semis? I-comment mo lang dyan sa ibaba. Samantala, Jeremiah Gray, isang player ng Ginebra na nasayang sa nakalipas na Game 1. Kung matatandaan nyo noong Game 1, hindi naging maganda yung simula ng Ginebra, kung saan agad na nakaalagwa ang Rain or Shine. Pero nang dahil nga dito kay Jeremiah Gray ay nagawang makahabol ng Ginebra kung saan nakuha pa nila ang kalamangan. Pagpasok pa lang ni Jeremiah Gray ay nagtala ito ng 8 straight points. Ang kaso nga lang, limited playing time lang yung naibigay sa kanya ni Coach Tim, kaya yung 8 straight points na nagawa ni Jeremiah Gray ay hindi niya na nagawang madagdagan pa. Para sa akin mga chong, mainit si Jeremiah Gray noong nakalipas na Game 1. Ang kaso sa hindi malamang dahilan ay hindi siya binabad ni Coach Tim, mas binabad pa si Stephen Holt na nagtala lang ng 7 points sa loob ng 34 minutes playing time. Para sa akin mga chong, ay iba siguro yung naging resulta ng laro kung si Jeremiah Gray ang mas binabad ni Coach Tim kaysa kay Stephen Holt. Obvious naman na mainit si Jeremiah Gray noong Game 1, kaya naman nakakapanghinayang lang na hindi ito binigyan ng mas malaking playing time ni Coach Tim Cone.
Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo? Na isa si Jeremiah Gray sa player ng Ginebra na nasayang noong Game 1. Ano rin yung masasabi nyo sa warning ni Coach Tim sa Ginebra? I-comment mo lang dyan sa ibaba.